Isang gabi sa kagubatan malapit sa Chennai, tahimik na hinayla ng isang misteryosong figure ang isang walang buhay na katawan mula sa trunk ng kanyang sasakyan. Binuhusan niya ito ng gasolina at sinunog. Tinutupok ng apoy ang katawan, walang iniwan kundi abo. Sa umaga, ang pagtuklas ay nagiging mga headline sa buong lungsod. Kasabay nito, ang isang grupo ng mga kriminal ay nagsasagawa ng isang matapang na pagnanakaw sa isang kumpanya ng sanglaan, pagnanakaw ng mga gintong alahas at mga salansan ng pera. Ngunit kapag sinubukan ng isang security guard na lumaban, ang isa sa mga magnanakaw ay nataranta at hinayla ang gatilyo. Kaagad na itinalaga ng pulisya ng Chennai ang kaso sa isa sa kanilang pinakamahuhusay na opisyal, si Aravind, isang matalino, matigas, at may karanasang detective na kilala sa paglutas kahit sa pinakamasalimuot na krimen. Hindi siya nagtatagal upang matuntan ang mga galaw ng mga magnanakaw at ipakita ang kanyang mga natuklasan sa departamento. Ipinaliwanag niya na ang gang na ito ay nagtatarget ng mga maliliit na kumpanya sa pananalapi ng paisa-isa. Upang mahuli sila, si Aravind ay nagbuo ng isang matalinong bitag. Inutusan niya ang kanyang koponan na magpanggap bilang mga customer na nagsasangla ng mga alahas. Ang bawat piraso ay lihim na nilagyan ng GPS tracker. Nang makuha ng gang ang pain, sinundan ni Aravind ang senyales diretso sa kanilang hideout. Nang walang backup, siya mismo ang sumalakay sa lugar at ibinaba ang buong kalaban. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanyang koponan upang arestuhin ang mga kriminal. Mabilis na kumalat ang balita ng matagumpay na paghuli at ang reputasyon ni Aravind. Di nagtagal, binigyan siya ng departamento ng isang bagong misyon, sa pagkakataong ito ay manghuli ng isang mapanganib na network ng droga na kumakalat sa buong lungsod. Samantala, isa pang sunog na bangkay ang natuklasan at ang pulisya ay bumuo ng isang espesyal na unit ng investigasyon na pinamumunuan ng isang opisyal na nagngangalang Ranjit. Habang hinuhukay ni Ranjit ang string ng mga sunog na bangkay, ipinagpatuloy ni Aravind ang kanyang sariling misyon. Nang natagpuan ang ikatlong biktima, kinumpirma ng forensic na doktor ang isang nakakadambalang pattern. Ang bawat biktima ay pinapatay ng malinis na putok ng baril. Walang pagpapahirap, walang pakikibaka, at pagkatapos ang mga katawan ay sinusunog ng hindi nakikilala. Ang mga linggo ay nagiging buwan at ang bilang ng mga nasawi ay tumaas sa 6. Nababalot ng takot ang publiko at ang mga pulis ay nahaharap sa lumalaking kritisismo dahil sa kanilang kabiguan na pigilan ang pumatay. Sa ilalim ng presyon, binibigyan ng departamento si Ranjit ng huling babala. Kasabay nito, matagumpay na sinalakay ni Aravind ang isang bodega ng droga. Na natuklasan na ang mga table tasks ay napakalason na ang pag-inom lamang ng 4 o 5 ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak. Isang gabi habang patuloy na nahuhumaling si Ranjit sa serial case, nakatanggap siya ng isang misteryosong tawag at nagmamadaling lumabas. Ngunit sa kalsada, nabangga ang kanyang sasakyan at nabaligtad. Ang pag-crash ay nag-iiwan sa kanya sa isang pagkawala ng malay. Nang na-hospital si Ranjit, itinalaga ng pulisya si Aravind na kunin ang investigasyon na tinulungan ng isa pang opisyal na nagngangalang Manohar. Batay sa ebidensya, lumilitaw na ang pumatay ay isang psychopath na may hindi pangkaraniwang mataas na IQ. Umaasa ang departamento na malulutis ni Aravind ang kaso bago pumasok ang Central Bureau. Nagsimula si Aravind sa paghiling kay Manohar na muling bisitahin ang bawat pinangyarihan ng krimen kung saan natagpuan ang isang sunog na bangkay. Mabilis niyang napagtanto kung bakit nahirapan si Ranjit na umunlad dahil walang mga recording ng CCTV, walang fingerprints, kahit isang hibla ng buhok. Ang bawat biktima ay itinatapon sa malayong labas ng lungsod at lahat ay mukhang nasa parehong edad, halos nasa 30s. Ngunit wala sa mga ito ang tumutugma sa anumang ulat ng nawawalang tao. Kalaunan ng gabing iyon, habang pauwi, binuksan ni Manohar ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Siya ay may isang batang anak na lalaki na mahal niya, at pinalaki niya itong mag-isa mula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan noong 1 taon. Kinaumagahan, habang nagpapatuloy sa kanyang pagsisiyasat, biglang nasira ang sasakyan ni Aravind sa isang tahimik na kalsada. Naghihintay siya ng tulong, at maya-maya ay may humantong sasakyan. Sa likod ng manibela ay isang babaeng nagngangalang Sanjana. Mula doon, ang kwento ay tumatagal sa amin ng 8 buwan pabalik. Sa oras na iyon, ang mga magulang ni Sanjana ay nagayos ng isang pagpupulong para sa kanya sa isang lalaki na inaasahan nilang mapapangasawa niya. Hindi siya interesado sa ideya, ngunit nagpa siya pa rin na makipagkita sa kanya. Sinabi nila sa kanya na maghanap ng isang lalaki na nakasuot ng kulay abong kamiseta. Habang iniskan niya ang kafe, may nakita siyang taong akma sa paglalarawan at nilapitan niya ito. Ang hindi niya alam ay napagkamalan niya si Aravind na nasa isang undercover mission na nagmamasid sa isang drug ring. Kahit na sinabi sa kanya ni Aravind na siya ay nagkaroon ng maling tao, si Sanjana ay nabihag sa unang tingin. Ang kanyang kalmadong presensya at kumpiyansa ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Ilang sandali pa, si Aravind ay tinambangan ng mga miyembro ng drug gang. Sa tiyak na mga galaw, isa-isa niyang nilabanan ang mga ito. At si Sanjana na nanonood mula sa malapit ay nahulog pa sa paghanga. Simula noong araw na iyon, hindi na siya maalis sa isip niya. Sinimulan niyang sundan siya sa trabaho, tahimik na nagmamasid mula sa malayo, kahit na alamin kung saan siya nakatira. Gayunpaman, hindi pinansin ni Aravind ang kanyang atensyon.
Sa kalaunan ay nakuha niya ang numero ng kanyang telepono at sinubukang tawagan ngunit hindi niya ito sinagot. Ngayong nasira ang kanyang sasakyan. Muli silang pinagtagpo. Dahil sa mga opsyon, tinanggap ni Aravind ang kanyang alok na sumakay. Kinalaunan sa araw na iyon, binisita ni Aravind si Ranjit sa ospital na nakoma pa rin pagkatapos ng kanyang aksidente. Nang gabi ring iyon, muling umatake ang serial killer. Ang nag-iisang babaeng naghihintay sa hintuan ng bus ang susunod niyang target. Gaya ng dati, nagsusuot siya ng maskara, na-stun ang kanyang biktima ng electric shock, at kalaunan ay sinunog ang katawan sa loob ng isang abandonadong pabrika. Ang kaso ay nagulat muli sa lungsod. Pinalibutan ng mga reporter si Aravind para sa mga sagot, ngunit tiniyak niya lamang sa kanila na mahahanap niya ang pumatay. Sa autopsy room, ibinunyag ng forensic doctor na ang biktima ay binaril sa ulo ng malapitan at pagkatapos ay sinunog. Ang isang maliit na metal implant ay matatagpuan sa kanang bukong-bukong ng biktima, malamang na ipinasok 4 o 5 buwan na ang nakakaraan pagkatapos ng bali. Kasunod ng lead na iyon, nakipagpulong si Aravind sa isang orthopedic specialist. Ipinaliwanag ng doktor na ang partikular na implant na ito ay isang bagong modelong inaprubahan para gamitin 1 taon lamang ang nakalipas. Hinihiling ni Aravind ang isang listahan ng lahat ng mga pasyente na sumailalim sa operasyon sa bukong-bukong sa nakalipas na 7 buwan, sa paniniwalang maaari nitong ihayag ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang implant ay nakaukit din ng pangalan ng tagagawa, KSB. Habang naghahanda si Aravind na umalis sa ospital, napansin niya si Manohar na pumapasok sa opisina ng isang cardiac surgeon. Nagtataka, tinanong niya ang doktor kung ano ang ginagawa ng kanyang kasamahan doon. Tahimik na ipinaliwanag ng doktor na si Manohar ay naghihirap mula sa isang pambihirang kondisyon sa puso at agarang nangangailangan ng transplant upang mabuhay. Kinabukasan, ipinadala ng doktor ang listahan ng mga pasyente at agad itong pinaliit ni Aravind sa 7 pangalan, lahat ng lalaki ay nasa 30 taong gulang. Kung ang isa sa kanila ay hindi mahanap, ang taong iyon ay dapat na biktima. Si Aravind at Manohar ay nagsimulang bumisita sa kanila ng isa-isa hanggang sa maabot nila ang apelyido, isang lalaking nagngangalang Sudeshar. Sa kanyang tahanan, natagpuan nilang buhay si Sudeshar, nagpapagaling mula sa isang peklat sa operasyon sa bukong-bukong, kasama ang kanyang paralisadong ama. Habang lumalayo si Sudeshar para kumuha ng tubig sa kanila, nahadjop ng mga mata ni Aravind ang isang larawan at isang librong nakapatong sa ibabaw ng refrigerator. Isinasaisip niya ito, pagkatapos ay umalis ng bahay kasama si Manohar. Hindi nagtagal, tinawagan ni Sanjana si Aravind at hiniling na makipagkita sa kanya noong gabing iyon sa parehong restaurant kung saan sila unang nagkita. Kailangan daw niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang mahalagang bagay. Nang dumating si Aravind, sa wakas ay ipinagtapat ni Sanjana ang kanyang nararamdaman. Inamin niya na nahulog na ang loob niya sa kanya at gusto niya itong pakasalan. Ngunit si Aravind, malamig at malayo gaya ng dati, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang nararamdaman ay pansamantala lamang at dapat niyang pakasalan ang lalaking pinili ng kanyang mga magulang. Malalim ang kanyang sinabi, nadudurog ang puso ni Sanjana at namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bago umalis, sinabi niya kay Aravind na isang araw ay hahanapin siya nito. Kinaumagahan, isa pang sunog na katawan ang natagpuan, ang ika-8 biktima, muli malapit sa labas ng Chennai. Isang pulis ang nagulat kay Aravind na isang araw bago dumating ang isang lalaking walang tirahan sa lokal na istasyon na nagsasabing may nasaksihan siyang kakaiba. Nakita daw niya ang isang boss at isang babae na inatake ng isang lalaking naka-jacket. Ngunit dahil ang kanyang pananalita ay hindi malinaw at hindi magkatugma, ang mga opisyal ay pinaalis siya. Nagpa siya si Aravind na hanapin ang lalaki mismo. Umupo siya sa tabi niya at matiig ang hinihiling sa kanya na ilarawan ang kanyang nakita. Ipinaliwanag ng lalaki na nasaksihan niya ang isang nakamaskara na figure na nabigla sa isang babae hanggang sa siya ay nahimatay, pagkatapos ay isinilid ang kanyang katawan sa trunk ng isang kotse. Sinabi rin ng pulubi na madalas niyang makita ang parehong babae na nakasakay sa kanyang motorsiklo na dumadaan sa kanyang lugar araw-araw. Ngunit sa araw na iyon, malamang na sumakay siya sa bus dahil sira ang kanyang bisikleta. Nakuha ng detalyeng iyon ang atensyon ni Aravind. Sinimulan niyang pagsamasamahin ang sitwasyon. Kung ang kanyang motorsiklo ay inaayos, ang kanyang bahay ay dapat na malapit. Bumisita siya sa pinakamalapit na repair shop at kinumpirma ng mekaniko na 2 araw na nakalipas, isang babae ang nag-drop ng kanyang bike para sa serbisyo. Sa kasamaang palad, ang mga plaka ng lisensya ay masyadong pinakalawang upang makilala. Mabilis na nag-iisip, nag-check si Aravind sa ilalim ng upuan at nakahanap ng photocopy ng mga papeles sa pagpaparehistro. Ang pangalan ng may-ari ay Mira at ang kanyang address ay nakalista doon. Walang pag-aaksaya ng oras, dumiretso sina Aravind at Manohar sa bahay ni Mira. Sa kanilang pagtataka, si Mira ay nasa bahay, kahit na siya ay tila kinakabahan. Ang kanyang mga magulang, paliwanag niya, ay nasa labas ng bayan. Naaalala ng isa sa mga opisyal na nakita siya sa istasyon kamakailan habang papasok siya upang iulat ang nawawalang tuta. Nang tanungin ni Aravind kung nasaan siya 2 gabi na ang nakararaan. Iginiit ni Mira na nasa bahay siya, ngunit ang hindi mapakali na ekspresyon ay naibigay sa kanya. Napansin din ni Aravind na walang batik ang sofa, na nagpapatunay na nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon ng aso. Makalipas ang ilang sandali, nakagawa si Manohar ng isang nakagugulat na pagtuklas.
Nakakita siya ng litrato ni Mira na may kasamang kamukha niya. May kambal na kapatid si Mira. Sa parehong album, may isa pang larawan mula sa kanilang high school days sa isang paaralan na tinatawag na Twin Birds. Kung saan hindi kapani-pani walang 11 pares ng kambal ang nasa parehong klase. Kasunod ng pangunguna na ito, bumalik sina Aravind at Manohar sa bahay ni Sudeshir. Doon ay natuklasan nila ang halos magkaparehong larawan. Nakatayo si Sudeshir sa tabi ng kanyang sariling kambal na kapatid na nakatago sa isang malite kasama ang parehong larawan ng salamin ng Twin Bird. Ang mga piraso ay nagsisimulang magkasya. Kapag sinimulan nila silang tanungin, sa wakas ay lumabas ang katotohanan. Ang mga taong nakilala nila kanina ay hindi sina Sudeshir at Mira. Kambal nila si Surendar at Tara. Sinimulang ipaliwanag ni Surendar ang totoong nangyari. Mga isang buwan na ang nakalipas, ang kanyang kambal na kapatid na si Sudeshir ay nagpadala ng mensahe sa kanya na nagsasabing late siya uuwi dahil sa overtime sa trabaho. Sa parehong oras, nakatanggap si Tara ng isang katulad na mensahe mula sa kanyang kambal na kapatid na babae, si Mira, na nagsasabi na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng isang kaibigan at uuwi sa susunod na umaga, ngunit wala ni isa sa kanila ang bumalik. Pagkalipas ng ilang araw, parehong nakatanggap sina Surendar at Tara ng video call mula sa hindi kilalang numero. Nasa screen ang serial killer, at sa tabi niya, ang kanilang kambal, nakatali at takot na takot. Binigyan sila ng killer ng nakakagigil na ultimatum. Sundin ang kanyang utos, at ang kanilang mga kapatid ay mapapalaya. Tumanggi, at sila ay papatayin. Desperado at natatakot, sinubukan ni Tara na pumunta sa pulisya. Ngunit sa sandaling makarating siya sa istasyon, tinawag siya muli ng pumatay, nagbabala na papatayin niya si Mire kung sasabihin niya ang isang salita sa mga awtoridad. Sa takot, umatras siya at gumawa ng kwento tungkol sa nawawalang tuta para takpan ang kanyang mga landas. Hindi nagtagal, inutusan silang dalawa ng pumatay na pumunta sa isang malayong construction site. Pagdating nila, may nawalan ng malay. Nagising sila makalipas ang ilang oras sa loob ng half-built structure. Muling lumitaw ang pumatay sa pamamagitan ng isang video call na nagutos sa kanila na maglakad patungo sa isang malapit na tolda. Sa loob, natagpuan nila ang isang tao na nakagapos at nakatikip ng tela kasama ang isang baril na iniwan sa kanila. Sinabihan niya silang barilin kung hindi ay malunod ang ulo ng kanilang mga kapatid hanggang sa mamatay. Nang wala na silang pagpipilian, hinailan nila ang gatilyo nang hindi nila nalalaman kung sino ang kanilang pinapatay. Pagdating nila muli, bumalik sila sa parehong lokasyon kung saan sila unang dinukot. Nanginginig pa rin, bumalik sila sa bahay, umaasang baka makapasok sa pintuan ang kanilang kambal. Sa halip, nakatanggap sila ng mensahe mula sa pumatay. Kalakip ang video ng kanilang krimen. Nang matanggal ang tela, ito ay ang kanilang sariling kambal na sina Sedaka at Mira. Hindi nila namamalayan na pinatay sila ng kanilang sariling mga kamay. Nagbabala ang pumatay na kung sasabihin nila sa sinuman, ilalabas niya ang footage sa publiko. Dahil sa takot, nagpasya silang ipagpalagay ang pagkakakilanlan ng kanilang kambal nang dumating ang mga pulis na nagpapanggap na sina Sedaka at Mira. Nang maglaon, magkasama sina Aravind at Manohar. Mabilis na napagtanto ni Aravind na ang video call ay dapat na pre-record na ginamit upang manipulahin sila sa pagsasagawa ng mga pagpatay. Alam niyang minsan silang lahat ay nag-aral sa iisang paaralan, tinanong niya kung may naaalala sila na maaaring may motibo sa paghihiganti. Parehong binanggit ni na Surendar at Tara ang parehong pangalan, Benjamin, isang kaklase noong high school sila. Samantala, nalaman din ni Aravind na si Sanjana, ang babaeng minsang nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya, ay nasa parehong klase din, kasama ang kanyang kambal na kapatid na si Anja. Sa pagtatanong, umamin si Surendar sa isang kakaiba. Sinabi niya na sadyang pinutol niya ang kanyang sariling binti upang lumikha ng peklat na katulad ng lumang marka ng operasyon ng kanyang kapatid dahil mula pagkabata, gusto nila ni Sedaka na manatiling pareho sa lahat ng paraan ng walang pagkakaiba sa pagitan nila. Bago umalis, nagbahagi sina Surendar at Tara ng ilang detalye tungkol sa isang insidenteng nangyari noon sa paaralan. Sa kasamaang palad, wala na silang contact information ng mga dati nilang kaklase. Binabalaan sila ni Aravind na huwag magsalita tungkol sa kaso sa sinuman para sa kanilang sariling kaligtasan. Pagkaalis nila, bumaling si Aravind kay Manohar at sinabing tapat ang mga bahagi ng kanilang kwento, ngunit hindi sumama ang ibang bahagi. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpasya siyang bisitahin ang kanilang lumang paaralan, ang Twin Birds, mismo. Sumasang-ayon si Manohar, idinagdag na naniniwala siya ngayon na ang ikapitong biktima ay si Sudekar at ang ikawalo ay si Mira at ang mga naunang biktima ay maaaring mula sa parehong klase. Kinaumagahan, binisita ni na Aravind at Manohar ang punong babae ng paaralan ng Twin Bird. Ipinaliwanag ni Aravind na sa nakalipas na taon, 8 pagpatay ang naganap at bawat biktima ay dating estudyante mula sa parehong klase sa lumang litratong ito. Bago pa man pangalanan ni Aravind ang pangunahing sospek, sinabi agad ng punong guro ang pangalang Benjamin. Pagkatapos ay sinimulan niyang isalaysay ang kwento kung paano nagsimula ang paaralan 23 taon na ang nakalilipas. Noong una, isa lamang itong ordinaryong paaralan na itinayo niya kasama ng kanyang asawa. Pero makalipas ang 2 taon, may nangyaring kakaiba, 6 na pares ng kambal ang sabay na nag-enroll. Ang lokal na media ay mabilis na nakuha ng hangin tungkol dito, at ang paaralan ay naging tanyag sa buong Chennai.
Nang makita ang Athens yung dulot nito, nakaisip ang kanyang asawa ng isang matalinong ideya. Ang sinumang kambal na gustong dumalo ay kailangan lang magbayad ng admission fee para sa isang bata sa halip na dalawa. Binago ng marketing move na iyon ang lahat. Lumakas ang enrollment at hindi nagtagal ay binago ng paaralan ang sarili bilang Twin Birds. Dumating ang taong 2006 nang mag-host ang Chennai ng isang pangunahing paligsahan sa chess sa buong lungsod. Ang kampiyon sa taong iyon ay isang batang lalaki na nagngangalang Benjamin na may kambal na kapatid na lalaki na nagngangalang Francis. Palibhas ay humanga sa kanyang talento, nagpa siya ang asawa ng head na mag-alok ng scholarship kay Benjamin, sa paniniwalang kung mananalo siya ng higit pang mga paligsahan, mas magiging prestihiyoso ang Twin Bird. Nang bisitahin ng mag-asawa sina Benjamin at Francis sa kanilang tahanan, nalungkot sila sa kanilang nakita. Ang kambal ay namumuhay sa kahirapan malapit sa tabing kalsada. Ang kanilang mga magulang ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan, at ang mga lalaki ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagkuha ng maliliit na trabaho habang nag-aaral sa isang malapit na pampublikong paaralan. Sa kagustuhang mabigyan sila ng mas magandang buhay, lalo na't dumanas ng banayad na hamon sa pag-iisip si Francis. Inanyayahan sila ng asawa ng punong babae na manirahan sa dormitoryo ng paaralan. Sa kanilang unang araw sa Twin Birds, tuwang-tuwa ang magkapatid. Sa unang pagkakataon, napalibutan sila ng ibang kambal na katulad nila. Gaya ng inaasahan, sunod-sunod na nanalo si Benjamin sa mga kompetisyon sa chess, at di nagtagal ay tumaas ang reputasyon ng paaralan. Samantala, naging magaling si Francis sa akademya, palagi ang nangunguna sa kanyang klase. Hindi nagtagal at naging pagmamalaki ng Twin Bird ang magkapatid. Hinahangaan sila ng mga guro, at madalas silang ginagawang mga halimbawa para sa ibang mga estudyante. Ngunit hindi lahat ay humanga sa kanila sa kanilang mga kaklase, lalo na ang iba pang mga kambal. Nagsimulang lumaki ang selos. Ang paghanga ay nauwi sa sama ng loob. Sa isang pulong ng guro ng magulang, sina Benjamin at Francis ay tumayo para sa kanilang mga magulang, na kumakatawan sa kanilang sarili ng may tahimik na dignidad. Labis na naantig ang punong babae sa kanilang pagkahinog. Ngunit iyon ay nagpalala lamang ng mga bagay. Ang iba pang mga mag-aaral at maging ang kanilang mga magulang ay nagsimulang ihambing ang kanilang sariling mga anak sa kambal, na nag-aapoy ng higit na pait at inggit. Isang hapon sa kantin ng paaralan, sinimulan ng ilang mga lalaki na kinukutya si Francis, na tinawag siyang baliw dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Hindi nakayanan ni Benjamin. Galit na galit, nilabanan niya sila, iniwan ang kanyang mga maton na bagbog at duguan. Pinagalitan ng punong guro ang klase dahil sa kanilang kalupitan, ngunit pinarusahan din si Benjamin dahil sa paggamit ng karahasan. Sa araw na iyon, napagtanto niya sa ilalim ng kanyang katalinuhan at alindog, mayroong isang init na pilit niyang pinipigilan. Di nagtagal, inanunsyo ang National Level Chess Championship. Napili si Benjamin na kumatawan sa paaralan, at ang punong babae, na dating kampiyon sa chess, ay nagsimulang magsanay ng personal sa kanya. Araw-araw pagkatapos ng klase, sabay silang nag-practice. Ngunit tila hindi siya matatalo ni Benjamin. Matalas ang mga galaw niya, ngunit may pumipigil sa kanya. Nagsimulang isipin ng punong babae na hindi siya handa at naisip ang palitan siya sa kompetisyon. Nang maramdaman ito, humingi si Benjamin ng isang huling pagkakataon. Iba na ang nilalaro niya. Madali niya itong natalo. Nang tanungin niya kung ano ang nagbago, sinabi na lang ni Benjamin na kusa siyang natatalo noon dahil sa tingin niya sa kanya bilang isang ina, at sa kanyang mga mata, ang isang ina ay dapat palaging mananalo. Ang kanyang mga salita ay naantig ng malalim, ngunit ang higit na tumatak sa kanya ay ang kanyang hindi kapani-paniwalang pag-iisip. Ang kanyang diskarte sa chess ay hindi lamang tungkol sa pagpaplano ng isa o dalawang hakbang sa unahan, dahil palagi siyang may ikatlong planong naghihintay na nakalaan. Bawat pirasong ginalaw niya ay may dalang tatlong posibleng resulta na nakamapan na sa kanyang isipan. Hindi ito nakita ng kanyang mga kalaban hanggang sa huli na ang lahat. Biglang nawalan ng kuryente. Sa sandaling iyon, natuklasan ng punong babae na si Francis ay naghihirap mula sa isang matinding takot sa dilim, isang kondisyon na tinatawag na nyctophobia. Maya-maya, dumating na ang araw ng National Chess Tournament. Si Benjamin ay naglalakbay sa New Delhi kasama ang asawa ng punong babae habang siya ay nananatili, na nangangakong aalagaan si Francis. Ngunit sa pagkawala ni Benjamin, tumitindi ang pambubuli. Ang ibang mga estudyante ay pinahihirapan si Francis ng higit pa kaysa dati. At dahil walang magtatanggol sa kanya, lalo lang lumalalim ang trauma. Gayunpaman, pinipigilan ni Francis ang kanyang sakit sa kanyang sarili. Pagbalik ni Benjamin, hawak ang National Championship Trophy, walang sinabi si Francis. Ayaw niyang sumiklab ang ugali ng kapatid o magdulot ng gulo. Pagkalipas ng mga araw, sa kaarawan ng kambal, ang mga mag-aaral ay nahahati sa pagitan ng dalawang lab para sa klase. Isang grupo sa physics, ang isa sa chemistry. Si Francis ay naka-assign sa chemistry lab. Noong araw na iyon, narinig ng isa sa mga estudyante ang isang guro na binanggit ang takot ni Francis sa dilim at sinabi sa kanyang mga kaklase. Nang dumating si Francis, nagpa siya silang patayin ang mga ilaw. Ang kalokohan ay nagiging trahedya. Si Francis ay bumagsak sa gulat, nanginginig sa dilim. At sa oras na bumalik ang mga ilaw, huli na ang lahat. Hindi siya nakaligtas. Nadurog si Benjamin. Sa libing, siya ay umiiyak ng hindi mapigilan, na inaalala ang bawat sandali na pinagsaluhan nila.
Sa loob ng maraming araw, nagkukulong siya, natupok ng kalungkutan, 3 araw pagkatapos ng kamatayan ni Francis, bumalik siya sa silid-aralan upang tingnan ang mesa kung saan nakaukit ang kanilang mga inisyal. Habang pinapatakbo niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kahoy, ang kanyang mga mata ay tumigas sa pagkapuot. Tinitigan niya ang kanyang mga kaklase na may tahimik na galit, nagugat na ang binhi ng paghihiganti. Pagkatapos ay natutunan niya ang isang mas masakit na katotohanan. Tinapon ng asawa ng punong babae ang pagkamatay ni Francis para protektahan ang reputasyon ng paaralan. Hindi ito naririnig ng pulisya at media. Para sa kanya, ang buhay ni Francis at ang talento ni Benjamin ay kasangkapan lamang para sa tagumpay ng paaralan. Di nagtagal, humihingi ng pahintulot ang isang madre mula sa paaralan na kunin si Benjamin, na nagpapaliwanag na ang pananatili doon ay magpapalala lamang sa kanyang trauma. Iyon ang huling beses na nakita siya ng headmistress. Makalipas ang ilang linggo, ipinaalam sa kanya ng madre na si Benjamin ay inampon ng bago. Hindi nagtagal, muling dumaan ang trahedya. Isang mahiwagang sunog ang sumiklab sa Twin Birds na pumipilit sa paaralan na magsara ng permanente. Ang asawa ng punong babae, na hindi makayanan ang pagkakasala at pagkawala, ay naging alak at kalaunan ay namatay. Nang marinig ito, ipinahayag ni Aravind ang kanyang pakikiramay. Pagkatapos ay hiningi niya ang mga talaan ng mga kaklase ni Benjamin, umaasang may ugnay ang mga tuldok sa pagitan ng nakaraan ng paaralan at ng kasalukuyang mga pagpatay. Ibinigay ito ng punong babae, na nag-iingat ng lumang enrollment book, na ligtas. Sa paghahambing ng mga detalye sa kamakailang mga file ng kaso, napagtanto ni Aravind na ang pumatay, si Benjamin, ay tina-target ang kanyang mga dating kaklase, bawat isa ay pinatay sa kanilang sariling kaarawan, tulad ni Francis, na namatay sa kanyang kaarawan. Agad na inutusan ni Aravind si Manohar na hanapin ang natitirang 6 na kaklase at i-verify ang kapalaran ng kanilang kambal na kapatid. Samantala, nakatuon siya sa huling 2 pares na malamang na susunod, sina Sanjana at Anja, Dan at Drush. Bumisita si Aravind sa tahanan ni Sanjana at binati ng kanyang kambal na kapatid na si Anja. Lumiwanag si Sanjana nang makita siya, ngunit nawala ang kanyang pananabik nang ipaliwanag niya kung bakit siya naroon. Sinabi niya sa pamilya ang lahat at humihingi ng pahintulot na ilipat ang magkapatid na babae sa isang lugar na ligtas. Sa ngayon, ang ligtas na lugar na iyon ay ang bahay ni Manohar. Habang pinoprotektahan ni Aravind ang kambal, si Manohar ay nagtatanong sa iba pang mga kaklase. Ang bawat isa ay nagpapakita na silang dalawa ay pinilit o manipulahin tulad ni Surendar at Terra. Ngayon si Raj na lang ang natitira. Ngunit nang dumating si Aravind sa kanilang huling alam na address, nalaman niyang lumipat sila ng ilang taon na ang nakakaraan. Pumanaw na ang kanilang ina at ang maliit na tindahan na dating pag-aari ng pamilya ay pinamamahalaan na ngayon ng 2 lalaki na nagsasabing ang kambal ay matagal nang hindi nakita. Naging malamig ang landas, ngunit alam ni Aravind na hindi pa tapos ang plano ng pumatay. Kinaumagahan, natagpuan ang ika-9 na biktima. Nang dumating si Aravind sa pinangyarihan, kinumpirma niya na ang katawan ay kabilang sa tumakbo. Nang maglaon, ipinaliwanag niya ang kanyang mga natuklasan sa hepe ng pulisya. Batay sa mga pahayag mula kay Surendar at Terra, ang bawat biktima sa ngayon ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay mga estudyanteng naka-assign sa physics lab noong araw na namatay si Francis, hindi sa chemistry lab. At sa araw na iyon, nasa physics lab din si Dan. Naniniwala si Aravind na ang pattern na ito ay hindi nagkataon. Sinadya ni Benjamin na pinupuntirya ang mga estudyanteng nasa silid na iyon. Gusto niyang maramdaman ng mga nabubuhay nilang kapatid ang parehong uri ng sakit at pagkawala na naramdaman niya noon. Sa tiwala na malapit nang matapos ang kaso, ipinangako ni Arvind sa departamento na dadalhin niya si Benjamin sa hustisya. Sa mga oras na iyon, nakatanggap ang pulisya ng balita na sa wakas ay naka-recover na si Ranjit mula sa kanyang coma at nakauwi na. Binisita siya ni Aravind para marinig ang kanyang salaysay noong gabing siya ay nasugatan. Ipinaliwanag ni Ranjit na ang kanyang aksidente sa sasakyan ay isang setup. Ang serial killer, si Benjamin, ang sanhi nito. Noong gabing iyon, nakatanggap ng mensahe si Ranjit tungkol sa isang bagong natuklasang katawan, ngunit nang sumunod siya sa pangunguna, ito ay naging isang bitag. Sa kalsada, isang itim na Mercedes ang umikot sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang paningin. Hindi niya napansin ang tambak ng mga debris na sadyang inilagay sa kanyang dinadaanan. Nabangga ang kanyang sasakyan at nabaligtad. Kahit na sa kanyang kalahating kamalayan, may naaalala si Ranjit na kakaiba. Isinusumpa niya na si Benjamin mismo ang umila sa kanya mula sa pagkawasak at dinala siya sa hospital. Ang detalyeng iyon ay nagpagulo kay Aravind. Bakit si Benjamin, na gustong patayin siya, ay ililigtas din ang kanyang buhay? Sa kanyang pagbabalik, nakatanggap si Aravind ng tawag mula sa punong babae ng Twin Birds. Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya, ngunit ipinangako sa kanya na hindi niya sasaktan si Benjamin. Ipinaliwanag niya na bawat taon sa anibersaryo ng pagkamatay ni Francis, binibisita niya ang kanyang libingan sa umaga upang mag-iwan ng mga bulaklak. At taon-taon, may iba nang nauna sa kanya. Nang gabing iyon, nagmaneho si Aravind patungo sa sementeryo at ipinarada ang kanyang sasakyan ng palihim. Tahimik na naghihintay hanggang hating gabi. Gaya ng inaasahan, isang itim na Mercedes ang huminto. Lumabas ang isang lalaki na may dalang bulaklak at naglakad patungo sa puntod ni Francis.
Nagmamasid si Aravind mula sa mga anino, ngunit nang lumipat siya upang harapin siya, sumabog ang kaguluhan. Inalis ng lalaki ang baril ni Aravind at tumakas sa gabi. Ang isang paghabol ay sumusunod sa hamog at kadiliman na may pangalawang misteryosong figure na nakikitang nanonood mula sa malayo. Nang sa wakas ay nakahinga si Aravind. Napagtanto niyang ang tao sa likod ng maskara ay walang iba kundi si Manohar. Nalilito pa rin, si Aravind ay sumugod sa bahay ni Manohar upang harapin siya. Ngunit pagdating niya doon, nakauwi na si Manohar at nakatali sa loob ng bahay ang magkapatid na kambal na sina Sanjana at Anja. Bago pa siya makapag-react ay may humampol sa kanya ng malakas mula sa likuran. Nagitim ang lahat, nang magising si Aravind na tumitibok ang kanyang ulo, napagtanto niyang wala na si Anjana na kinuha ni Manohar. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, pinalaya niya si Sanjana at dinala siya sa kanya. Habang hinahanap si Manohar, ipinaradyo ni Aravind ang mga patrol unit, binigay sa kanila ang plaka ng itim na Mercedes. Hiniling niya sa kanila na alertuhan siya kaagad kung nakita ang sasakyan. Pagkalipas ng ilang oras, may lumabas na ulat. Ang sasakyan ay nakita malapit sa hindi pa tapos na construction site sa labas ng lungsod. Pagdating ni Aravind, nakita niya ang abandonadong gusali. Agad nitong ipinaalala sa kanya ang testimonya ni Surendar, ang lugar kung saan siya nagising matapos mawalan ng malay. Nararamdaman ni Aravind na malapit na siya. Sa loob, nakita niya ang kotse ni Manohar na nakaparada malapit sa pasukan. Sinabihan niya si Sanjana na manatili habang sinusuri niya ang lugar. Maingat na gumagalaw sa madilim na koridor, sa wakas ay nakita ni Aravind si Manohar. Isang brutal na labanan ang sumiklab. Matindi silang nagpupumiglas, ang kanilang mga baril ay dumudulas mula sa kanilang mga kamay at dumudulas sa sahig. Nakuha muna ito ni Aravind, ngunit sa halip na barilin, ibinato niya ang baril kay Sanjana sa ibaba, sumisigaw na kunin niya ito. Binalaan niya siya na si Manohar ay nasa elevator, patungo sa ibaba upang patayin ang kanyang kambal na kapatid na si Anja. Kung gusto niyang iligtas siya, kailangan niyang pigilan siya bago pahuli ang lahat. Ilang sandali pa, bumukas ang mga pinto ng elevator at si Sanjana, nagulat at nanginginig, ay nagapoy. Bumagsak ang katawan sa sahig. Ngunit sa pag-aayos ng alikabok, napagtanto niyang si Anja ang binaril niya, hindi si Manohar. Nag-flashback ang kwento sa rooftop fight. Nang madaig ni Aravind si Manohar, nanlaki ang mga mata ng pumatay sa gulat. Sa ilalim ng kamiseta ni Aravind ay may peklat sa kanyang dibdib na may pangalang Francis na nakaukit sa kanyang sariling balat. Doon nabubunyag ang katotohanan. Si Aravind ay si Benjamin na naninirahan sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan. Ang peklat ay isang paalala sa sarili ng kanyang nawawalang kambal na kapatid. Ilang sandali bago ang nakamamatay na pagbaril ni Sanjana, ibinaba ni Benjamin ang elevator, inilagay si Anjana sa loob. Pinlano niya ang eksena para hindi na mamalayang papatayin ni Sanjana ang sarili niyang kapatid gaya ng ginawa ng iba pang kambal na biktima noon. Habang nangyayari ang kaguluhan, dumating si Ranjit na may dalang backup. Dahil sa kanto at pagod, sumuko si Benjamin nang walang pagtutol. Nang maglaon sa silid ng interogasyon, nagpupumilit si Ranjit na maunawaan ang laki ng panlilinlang ni Benjamin. Isang lalaki na niloko ang buong puwersa ng pulisya sa pamamagitan ng pagkukunwari na manghuli sa pumatay noong siya ang pumatay sa lahat ng panahon. Ginawa niya ang lahat, sabi ni Ranjit sa isang bata na pagkakamali na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Nananatiling kalmado si Benjamin. Ipinaliwanag niya na ang bawat pagpatay ay ang kanyang paraan ng pagbibigay ng hustisya para sa pagkamatay ni Francis. Walang katapusang pinagmumultuhan siya ng paghihirap ng kanyang kapatid. Ang mga kaklase na nagpahirap kay Francis ay namuhay ng malaya habang siya ay naiwan. Kaya gumawa si Benjamin ng isang plano na aabutin ng maraming taon upang maisakatuparan. Alam niya na ang isang ordinaryong tao ay hindi kailanman lalabag sa batas. Kaya siya mismo ang naging batas. Binago niya ang kanyang pangalan, sumali sa puwersa, at walang humpay na nagtrabaho hanggang sa makamit niya ang paglipat sa Chennai. Pagdating doon, sinimulan niyang subaybayan ang mga dati niyang kaklase. Ngunit apat sa kanila, sina Sanjana at Anja, ang Ron at ang Raj ay nawala sa pampublikong record. Upang maakit ang pansin sa kanyang sarili, ginawa ni Benjamin ang unang dalawang pagpaslang, umaasang may talaga siya sa investigasyon. Ngunit sa halip, ang kaso ay napunta kay Ranjit. Nabigo ngunit determinado, ipinagpatuloy niya ang pagbatay, perpektong tinatakpan ang kanyang mga landas sa bawat oras. Pagkatapos ay isinagawa niya ang aksidente sa sasakyan ni Ranjit, na pinilit ang departamento na ibigay ang kaso sa napakatalino na opisyal na kanilang pinagkakatiwalaan. Mula roon, ang landas ni Benjamin ay hindi mapigilan. Matapos tanggalin sina Sudeshar at Mira, ginamit niya ang koneksyon ng Twin Bird upang subaybayan ang natitirang mga pangalan, kinuha ang impormasyon ng direkta mula sa head mismo. Matapos patayin ang pagtakbo, gumawa si Benjamin ng isang mahalagang pagkakamali sa pamamagitan ng pag-cross ng landas kay Ranjit, na nagsimulang maghinala na may mali. Mabilis na napagtanto ni Benjamin na itinalaga ni Ranjit ang kanyang mga tauhan upang bantayan siya. Kaya't upang maisakatuparan ang kanyang huling pagpatay, dinala ni Benjamin si Manohar sa kanyang baluktot na plano. Nagbanta siyang papatayin ang anak ni Manohar kung hindi ito makikipagtulungan. Sa ilalim ng pressure na iyon, pumayag si Manohar na gampanan ang kanyang papel.
Dapat siyang magpanggap na si Benjamin, itali sina Senjana at Anja sa kanyang bahay, at pagkatapos ay bisitahin ang puntod ni Francis sa itim na Mercedes. Ang lahat ng ito ay isang maingat na ginawang diversion upang ilayo sa kanya ang mga hinala ni Ranjit. Kasunod ng mga utos, itinulak ni Manohar si Anja sa hindi natapos na gusali, na hindi namamalayang lumalakad sa bitag ni Benjamin. Ganyan nagawang linlangan ni Benjamin si Senjana para barilin ang sarili niyang kambal na kapatid. Nang sa wakas ay ipinagtapat ni Benjamin ang lahat, si Ranjit ay nakikinig ng hindi makapaniwala. Sinabi niya kay Benjamin na gaano man katalino ang kanyang plano, tapos na ito ngayon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ranjit kung paano siya unang nagsimulang maghinala na si Aravind ay hindi ang sinasabi niyang siya. Pagkatapos ng aksidente, nang nagpapagaling si Ranjit sa bahay, may napansin siyang pamilyar. Ang lighter na ginamit ni Aravind ay kapareho ng nakita niya sa itim na Mercedes noong gabi ng kanyang pagbangga. Ang detalyeng iyon ang tumatak sa kanyang isipan. Nang maglaon, lihim na tiningnan ni Ranjit ang background ni Aravind at natuklasan na siya ay inampun at nagbago ng mga lungsod ilang taon na ang nakalipas. Nagtataka, pinasok ni Ranjit ang bahay ni Aravind habang wala siya. Ang nahanap niya ay nagpapatunay sa lahat. Puno ng pares ang lugar. Mga katugmang item, mga duplicate na aklat, at isang larawan ng kambal na lalaki. Sa sandaling iyon, alam ni Ranjit na iisang tao sina Aravind at Benjamin. Ang napakatalino na pulis ang pinaka-serial killer na hinahabol niya. Kapag lumabas ang katotohanan, nayanig ang buong bansa. Sa korte, hinatulan ng kamatayan si Benjamin. Sa ngayon, nakakulong siya sa kulungan. Ngunit ng gabi ring iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang lumitaw sa himpilan ng pulisya matapos marinig ang tungkol sa pag-aresto kay Benjamin at ang listahan ng 10 biktima. Nang makita ni Ranjit ang mukha niya, napigilan siya. Ibig sabihin ng ika-9 na biktima ay hindi maaaring si Raj dahil hindi posibleng pumatay si Benjamin ng 1 taong buhay pa. Ang realisasyong iyon ay tumama kay Manohar na parang kulog. Natatandaan niyang laging nananakit ang mamamatay tao tuwing kaarawan ng biktima. At ngayon ay ang kaarawan ni Raj ang lahat ay may katuturan ngayon. Ang plano ni Benjamin ay hindi kailanman makatakas sa bilangguan. Ito ay upang makapasok sa loob para lang mapatay niya ang pagtakbo. Sa oras na sumugod sina Ranjit at Manohar sa kulungan, huli na ang lahat. Nadaig na ni Benjamin ang mga gwardya. Nakakagigil ang katotohanan sa likod ng kanyang huling hakbang. Nauna rito, habang nag-iimbestiga sa palengke, tinanong ni Benjamin ang 2 lalaking nagpapatakbo ng stall at pinilit silang ibunyag kung nasaan ang kambal. Nang malaman niyang nasa likod na ng rehas si Ron, tuluyan na niyang binago ang kanyang plano. Una, pinatay niya ang isang random na biktima para maniwala ang pulisya na patay na si Ron. Pagkatapos ay ginamit niya ang lighter upang i-jog ang memorya ni Ranjit mula sa gabi ng pag-crash, tinitiyak na sinundan ng detective ang eksaktong landas na kanyang nilayon. Ang bawat hakbang ay isang kalkuladong galaw na parang mga piraso sa isang chessboard. Si Benjamin, ang master strategist, ay nag-isip ng ilang hakbang sa unahan na tinitiyak na ang kanyang paghihiganti ay makukumpleto. Nang maglaon, sinabi ni Benjamin kay Manohar na ang kanyang anak ay hindi karapat-dapat na magdusa tulad ng ginawa niya. Pagkatapos, tahimik at walang pag-aalinlangan, lumunok si Benjamin ng nakamamatay na dosis ng mga table tasks. Tapos na ang kanyang misyon, hindi niya sinasadyang mabuhay pagkatapos ng kanyang paghihiganti dahil gusto lang niyang makasama muli si Francis sa kabilang buhay. Sa mga huling sandali ng kwento, binisita ni Manohar ang sementeryo kasama ang kanyang batang anak. Nakatayo sila sa harap ng 2 libingan na magkatabi, sina Francis at Benjamin. Nag-iwan ng huling mensahe si Benjamin. Hiniling niya na ilibing siya sa tabi mismo ng kanyang kapatid at ang kanyang puso ay maibigay kay Manohar upang mabuhay siya at mapalaki ang kanyang anak. Ang huling pagkilos ni Benjamin ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtubos, na tinitiyak na walang bata ang kailangang lamaking malungkot at mabalisa gaya nila ni Francis minsan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.